alam nyo po ba, ito bago tayo pumunta sa mga mahalagang pag-uusapan po natin grabe na talaga yung panahon ngayon. 'Di ba masiraan lang talaga yung mga kalaban sa politika mga kababayan ng kaibigan ni Pyra Lucas. Eh ngayon may ginagamit na naman po na mga account na kung saan gumagawa ng artificial intelligence para sirain mga kababayan etong mga yap diyan po sa Tarlac at para sirain yung mga kaalyado po niya na katulad nito pong si Congressman Bong Rivera. So ngayon, eto, tingnan nyo mga kababayan, halatado naman na artificial intelligence. Sikat ang land grabbing mo sa Kapas Yeah? Tarlac City next. Sikat diba? ang land grabbing mo sa Kapas Yeah? Diba mga Tarlac kababayan? City next. Eh obvious naman kung sino yung mga nasa sa likod nito. Yung mga kalaban nitong mga yap sa politika at yung mga kalaban na mga kaalyado nitong si Yap sa politika mga kababayan. Kita nyo una, nagpakawala sila ng isang Pyra Lucas mga kababayan para siraan lamang. Ito pong mga Yap mga kababayan at ito pong sina Bong Rivera, Congressman Bong Rivera. So ngayon, kung mapapansin po ninyo, di ba, nung hindi umuobra yung mga paninira ni Pyra Lucas, yung mga pagpapa-interview po niya sa social media mga kababayan, lalo na sa bilyonaryo news channel, nagpakalat na sila mga kababayan ng mga gumagawa ng artificial intelligence para lamang po pasamain, sirain, ito pong mga yap mga kababayan at ito pong si Bong Rivera. Sa akin naman walang problema mga kababayan. Kung etong mga ito ay may kasalanan, dapat talagang papanagutin sila. Pero kung sisirain mga kababayan, ipagpalagay natin, sisirain sa ganitong klase ng taktika, parang napakapangit naman pong tingnan. Gaya nga po ng paulit-ulit nating sinasabi, kung titingnan nyo kung may problema itong si Pyra Lucas, bakit hindi po niya idulog sa national? At sa tingin po ba natin pababayaan ng presidente yung mga kababayan po nating Pilipino diyan po sa Tarlac? At saka ang isa pa dyan mga kababayan, buhat nung pinag-uusapan natin to, buhat nung tinatalakay natin to, marami po ang tumatawag at nagtitext sa atin at humihingi ng tulong na usir-sirin etong si Pyra Lucas na gawin yung mga ipinangako niya sa mga taga-Tarlac na humingi pa siya ng tigsa 10,000 para lamang po ayusin daw yung title ng mga lupa po nila, allegedly. So ngayon mga kababayan, yung mga kababayan Pilipino po natin dyan sa Tarlac, hanggang ngayon daw, hindi pa naayos nito pong si Pyra Lucas at kung ano-ano daw po ang mga pangako na sinasabi sa kanila. Nakakuha na daw po mga kababayan ng tigsa 10,000. Ano po itong si Pyra Lucas at yung pangako na ayusin yung title ng mga lupa ng mga kababayan Pilipino po natin dyan sa Tarlac, hanggang ngayon wala pa daw po. So ngayon, eto payo ko kay Pyra Lucas, kaysa ipagtanggol mo ng ipagtanggol yung kaibigan mo na congresswoman na may-ari ng Northern Builders na nagsabi na flood control free na yung Tarlac, di ba much better na pagtuunan mo muna ng pansin yung mga kababayang Pilipino natin dyan sa Tarlac na pinangakuan mo na ayusin mo yung title ng mga lupain nila. Kasi hanggang ngayon umaasa po sila, lalo na at nakakuha po ata kayo allegedly ng pera sa mga kababayang Pilipino po natin dyan sa Tarlac. So ngayon, kung mapapansin po ninyo, halatado namang artificial intelligence to mga kababayan, no? Sikat ang land grabbing mo sa Kapas Yeah? Tarlac City next. Halatang halata naman. Di ba galawang DD shit? Galawang DD shit, pag hindi kinakaya mga kababayan sa argument, pag hindi kinakaya sa mga paninira, gumagawa ng artificial intelligence para lamang pumasiraan mga kababayan, yung mga kababayang Pilipino po natin, diyan po sa Tarlac, ano po, lalo na yung mga politiko natin, diyan po sa Tarlac. So ngayon, ang isa pa diyan mga kababayan, kung mapapansin nyo rin, galawang DD shit nga, punta naman tayo dito kay Alputera na kung saan mga kababayan, dire-diretso pa rin po yung pangangalap nila ng perma at dire-diretso pa rin yung pagtulong po nila sa kampo ng mga Duterte habang dumidikit-dikit mga kababayan. Etong si Small Boy yung funded o yung financer allegedly nito pong ginagawa nila na pagpapaperma sa mga kababayang Pilipino po natin para daw makalabas etong si Duterte sa dahig. Kaso ang problema mga kababayan, mukhang malabo na po na makalabas talaga etong si Digong dyan po sa International Criminal Court. So ngayon, ang isa pa po dyan, kung mapapansin po ninyo, sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, wala pong paperma dyan kung wala talagang kapalit. So ngayon, kung mapapansin po ninyo,
Uulitin po natin yung sinabi natin noon para lamang mapapirma yung mga kababayan Pilipino po natin, etong si Small Boy nakaisip ng paraan na mamigay ng mga bisikleta dun po sa loob ng kanyang resort diyan po sa mga kababayan sa Bacolod para lamang po mapapirma yung mga kababayan Pilipino po natin diyan sa signature caravan nito pong sina Alputera. So kung tanong ko mga kababayan, kung eto ba ay malalaman ng First Family, ano kaya ang sasabihin ng First Family dito po kina Small Boy? Lalo na dumidikit-dikit sila sa First Family habang tinutulungan nila ng palihim etong mga Duterte na siyang naninira sa ating gobyerno mga kababayan at sa ating mahal na presidente. So ano kaya ang mararamdaman, lalo na ni First Lady kung mababalitaan nila na ganito ang ginagawa ni Small Boy? Tayo nagtatanong lang naman. Kasi walang pinagkaiba yan mga kababayan. Dito sa panibagong drama, dito pong DD-set na ito na nagpakalat ng mga malalaswang video daw ng presidente na gawang artificial intelligence naman na ngayon po umiiyak-iyak at nagdadrama at sinasabi na delikado daw ang kanyang buhay. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, sinoplak po siya ni OG Diaz. Ano po yung sabi dito mga kababayan? Ito yung gumawa ng deepfake na video na kalaswaan kay PBBM. I don't know what to do. Nasa panganib daw ang buhay niya. Di ibulgar mo na kung sino ang nag-utos at nagbayad sa'yo para gawin yon. O yan o, sabi ni Sir OG Diaz. So ngayon pakinggan nyo tong drama. Putting my life in the line, on the line. I know my mom would be furious sa akong magipang buhat diri karon. And God help us all. God help us all. Ito, kung titingnan nyo, sadyang magaling gumawa po ng drama ito. Kasi kung mababalitaan nyo, yung mga kababaeng Pilipino po natin nanonood sa atin panoorin nyo po yung doppelganger ng KMJS. Ito yung ini-interview, ito daw yung may kakambal mga kababayan na minumulto siya. Kaya nga sanay na sanay gumawa ng kwento. Kaya nga siguro na-recruit ni Maharlika kasi nga mga kababayan para sirain ng gobyerno ni PBBM kasi sanay na sanay nga pong gumawa ng kwento ito. Kung papanoorin nyo nga po yung doppelganger doon po sa Jessica Soho, ito po yung ini-interview mga kababayan, di umano. Kayo na lamang yung bahalang humusga doon. So ngayon, meron po siyang padrama-drama after po niya ipagkalat yung deepfake video ng presidente at the First Lady mga kababayan. Ngayon umiiyak-iyak siya at sinasabi niya na nasa panganib daw yung buhay niya. Expect na mag-viral ko. I did not ask for this. Ayan o. Wag ko expect na mag-viral ko. I did not ask for this. Okay. I don't know what to do. I really don't know what to do. Nagkurog ko kasi it's too much. It's too much. Ilapad mo. That's why, guys, what I'm doing right now is literally putting my life in the line, on the line. I know my mom would be furious sa akong magipang buhat diri karon. And God help us all. God help us all. Hindi nga ito nga yung nasa, wait lang, search ko. Hindi ko pwedeng i-play, baka maka-copyright tayo. Ayan o, eto siguro yan mga kababayan o. Hindi ba yan yun? Parang kamukha eh. Putik may tattoo rin sa may may tattoo rin mga kababayan sa may, eto dalawa rin ang tattoo wait lang. Punta sa kanya. Eto yun yan yung nasa doppelganger nga mga kababayan. Na minumulto daw. Diba? Wait lang. Baka kasi maka-copyright tayo eh. Pakita ko lang sa inyo yung MOA. May dalawa ding tato. Ayan Diba mga kababayan? Ayan Yan yung binumulto. May doppelganger daw. May kaano daw. Tawag dito. Hindi, panoorin nyo na lang to mga kababayan sa Jessica Soho, yung doppelganger. Kayo na lang yung bahalang humusga. Ano po? Pero tingin ko parang siya yun kasi dalawa rin yung tato. Tapos rin, alam nyo na, mahirap lang kasi umanghusga.
Pero anyway, mga kababayan, ito, yung drama niya dito na delikado daw yung kanyang buhay, kaya challenge na daw ang presidente, nasampahan daw siya ng kaso. Kasi mga kababayan, parang ang dating dito, pinagtatangkaan ng presidente yung kanyang buhay. Maliwanag nga mga kababayan, na sila na nga ang nanira, gumawa ng deepfake video para sirain ang presidente, tapos ngayon pinalalabas nila na delikado po yung kanilang buhay. So walang pinagkaiba yan sa drama nung mga DD shit mga kababayan. Pero para sa akin, eto mga ganitong klase, dapat po hindi pinaniniwalaan yung expose ng mga yan, lalo na at yung kanyang ini-interview kuno dyan, robot yung salita at hindi naman ipinapakita kung sino yung nagbibigay sa kanila ng impormasyon na katabi niya lang na ini-interview niya. So ngayon, para sa akin mga kababayan, yan po ang panibagong modus at galawan ng mga DD shit. Magpakalat ng faking video ng presidente at i-challenge ang presidente na maging palapatol sa kanila. Ano po nga naman, pag pinatulan sila ng presidente, palalabasin nila na masama si PBBM at nanggigipit at ginigipit itong mga kritiko ng gobyerno ni PBBM. So ngayon, yan po yung drama niya, delikado daw yung buhay niya, at ano daw, kumbaga may nagtatangka daw sa buhay niya dahil daw po sa mga expose niya. Yan po yung sinasabi niyo dyan. Pero anyway, kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo hinggil po sa pagiging feeling victim nito pong mapanirang taong ito? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan.